our gracious Lord Jesus. Amo nga mahan nga Hesus Kristo nga puno sa grasya. As the song was sung tonight, Samtang ang ambahanon gikanta karong gabi that you are holy nga ikaw balaan and you are light. ug ikaw kahayag. Tonight we open our hearts Karong gabi among ginablihan ang among kasing-kasing and we invite you to come in ug amo ikaw ang gidapit sa pagsulod through your truth. pinagi sa imong kamatuoran. We pray that tonight we would leave this place Nagampo kami o Dios nga karong gabi sa among pagbiya nini nga dapit with this decision nga dunay desisyon and the assurance usa ka pagsalig that we are ready for the coming of Jesus. nga kami mahimong andam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ni Hesus amo kining giampo. Amen. Amen. In Phoenix, Arizona, Dito sa Phoenix, Arizona, usa ka dapit sa Amerika, in a very hot summer day, usa ka mainit kaayo nga tag-init. a group of skydivers Dunay grupo sa mga skydivers nagalukso gikan sa hangin. went on an airplane Nagsakay sa usa ka eroplano and they threw themselves from the plane trying to get this feeling of this free fall. ug ilang naglukso sila gikan sa eroplano ug ilang gibati kining pabaagi nga kanang maghulog og libre lutaw-lutaw sa hangin. And to form a chain in the middle of the air of sky heaven. Ang katuyuan aron sa paghimo og porma nga kadina didto sa kahanginan. Deborah, Si Deborah, one of the skydivers usa sa mga nagalukso sa hangin who was inexperienced, nga wa pa kaayoy daghang kaagi. she got ready, Nagandam siya, threw herself from the plane naglukso siya gikan sa eroplano to try to catch his friends. aron iyang magukod ang iyang mga kaubanan makahigalaan. But her lack of experience Apan ang iyang pagkaway eksperyensya, miscalculated the descent. wa niya na-estimate ang iyang pagpaubos. At 100 kilometers per hour, Sa kakusugon nga 100 kilometros kada oras. she hit with her head the skydivers, Iyang naigo sa iyang ulo ang uban nga sa skydivers. leaving her unconscious. Og siya nakuyapan. She began to fall towards the earth Siya nagpadayon pagkahulog padulong sa yuta. without the parachute going off, Nga ang iyang parachute wa nabungkag, wa naabli. and unconscious, Way ina animo. straight to her death. Padulong sa iyang kamatayon. Gregory, the leader of the team, Si Gregory nga mo'y pangulo sa mao nga grupo, saw that he needed to save her. iyang nakita nga kinanglan siyang pagaluwason. So he made this posture So iya gihimo kini nga posisyon and he went down to save Deborah. og siya nagbuylo panaog aron luwason si Deborah. Over 250 kilometers per hour. Ang iyang kakusgon mga 200 kilometros kada oras. He goes like Superman to save Deborah. Mura siya si Superman aron sa pagluwas kang Deborah. So he goes as close as he can So iyang gipaningkamutan nga makapaduol siyag maayo before they hit the ground, sa dili pa sila moabot sa yuta, and he pulls the emergency cord of the parachute. ug iyang giibot ang tali nga emergency sa parachute ni Deborah. The parachute goes off, Ug ang parachute ni buklad. and at all this time, Deborah is unconscious. Sa tanan ni nga higayon, si Deborah walay animo. She begins to descend slowly and softly until she comes to the ground safely. Naginahinay siya panaog sa yuta, hangtod na abot siya didto sa yuta. This happened only 12 seconds from impact. Kini nahitabo 12 segundos lamang sa wa pa siya naabot sa yuta. Deborah was forever grateful for Gregory. Si Deborah, dako kayo ang iyang pagpasalamat ngadto kang Gregory. Her salvation came from heaven. Ang iyang kaluwasan nagikan sa langit. Friends, we are hitting
a world crisis. Mga kaigalaan, kita nagaatubang og usa ka ngilngig nga kalisod sa kalibutan. As we never before. Nga wa pa nato masinatian sukad sa una. This world is hurling to its own destruction. Kini nga kalibutan nagabuylo paubos padulong sa iyang pagkadaot. But I have good news for you tonight. Apan duna ako'y mayong balita alang kaninyo. When it seems that we are in our doom, susahay sa panahon nga kita murag padulong sa kalaglagan, our Savior will come from heaven. ang atong manluluwas magagikan sa langit. He will come to save us. Siya moanhi sa pagluwas kanato. Jesus is coming soon. Si Ginoong Hesus pubalik sa dili madugay. Do you want to be with Jesus when He comes? Gusto ba kamo makauban si Ginoong Hesus sa iyang paganhi? Do you want to be ready for the coming of Jesus? Gusto ba mong maandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus? So how do we get ready? So ang pangutana, unsaon nato pagandam? What do we need to know about the second coming? Unsa ba ang mga butang data dapat natong mahibaluan kabahin sa iduha nga pagbalik? So let's go into Revelation. Adto ta sa pinadayag. Revelation chapter 19. Pinadayag kapitulo 19. And it begins, Revelation 19 begins with scenes of songs and hymns. Ang pinadayag kapitulo 19 nagasugod sa panan-awon nga puno og kanta og mga ambahanon. Heaven is singing and praising God. Ang langit nagakanta og nagadayeg sa Dios. They sing 4 times, Hallelujah. Sila nagaawit og 4 ka beses sa hallelujah. I want you to say with me, Hallelujah. Gusto na kong magsulti mo og hallelujah. Hallelujah means praise the Lord. Ang hallelujah nagapasabot dalaygon ng Dios. And the word hallelujah O ang pulong hallelujah only appears in Revelation 19. makita nato diha lang sa pinadayag kapitulo 19. 4 times. 4 ka beses. So the question is, why do people bring praises to God? Ang pangutana mao ni, nganuman nga makatawhan nagdayeg man sa Dios. And it says, Og siya nagaingon, then I heard what sounded like a great multitude. og ako nakadungog og tunog nga susama sa dako nga panon. Like the roar of rushing waters. Susama sa ngurob sa usa ka nagdagayday nga tubig. And like peals of thunder. Og susama sa makusog nga tingog sa daguob. Shouting. Nagsinggit. So notice what John doesn't see. Kung inyo makita si Juan, wa siya'y nakita. John hears. Apan doon na siya'y nadungog. And what is it that he hears? Ug unsa man ang iyang nadungog? He hears the voice of a great multitude. Iyang nadungog ang tingog sa dako kayong katilingban. And the voice of this multitude is so powerful Ug ang tingtingog nining dako nga panon gamhanan kayo that he compares it with rushing waters. nga iya kining gikumpara sa nagdagundong nga nagtubig nagdagayday. He compares it with thunder. Iya kining gikumpara sa daguob. And he compares it with a shout. Iya kining gikumpara sa singgit. What is it that they're shouting? Unsa ka ning ilang ginasinggit? What is this voice that sounds like raging waters? Unsa ka ning tigong nga murag tubig nga nagdagoy-doy? Here it is. Niya siya. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Tungod kay ang atong Dios nga gamhanan nagadumala. So this great multitude is shouting, Hallelujah! Kining katilingban nagsinggit og Hallelujah! Which means, praise the Lord. Nagpasabot, dalaygon ng Dios. So why are they praising the Lord? Ang pangutana nga anong gidayeg man nilang Dios? Why is this great multitude so excited? Ngano man kining dako nga panon nga excited man kaayo? Why is their voice so potent like thunder and like rushing water? Ngano man nga kining ilang tingog kusog man kaayo nga murag daguob ug murag tubig sa dako nga Why suba? are they praising the Lord? Ngano man nga ilang gidayeg ang Dios? And here's the answer. Niya ang tubag. And it says, let us rejoice Nagaingon siya, managmaya kita and be glad og magmalipayon
and give him glory. O atong ihatag kaniya ang himaya. For the wedding of the Lamb Tungod kay ang kasal sa kordero has come, niabot. and his bride has been made ready. O ang iyang asawanhon na andam na. The reason why this multitude shouts, Ang rason nga naman kining dakong panon ni singgit, the reason why they say hallelujah, ang rason nga nung nagsingit sila hallelujah, is because finally they see Jesus coming in the clouds of heaven. tungod kay sa katapusan, ila nagyong nakita si Ginoong Hesus ana-ana sa mga panganod sa mga langit. Amen? And you can be part of that great multitude. Og kamo, ikaw, pwede mahimong kabahin niya ng dakong panon. But there are many people who are afraid of the second coming. Apan dunay mga katawhan nga hadlok sa pagbalik sa Ginoo. If Jesus were to come tonight, Kung si Ginoong Hesus muabot karong gabi, are you ready? ang pangutana, andam ba mo? Can you have the assurance that if Jesus came tonight, you would say, hallelujah? Doon na ba mo'y pagsaling nga dako nga kung maabot si Ginoong Hesus karon, magasinggit ka mo og hallelujah. Because for this group, the coming of Jesus is good news. Tungod kay alang niini nga grupo, ang pagbalik sa Ginoo usa ka maayong balita. Because it says there that when they see Jesus, the supper of the Lamb, it says that they are rejoicing. Tungod kay kung atong mabasa din ha, sa ilang pagkakita sa kordero, sila nagmaya og nagdayeg, And they're glad. og nagmalipayon. And they're giving glory to God. Ilang gihatag ang himaya sa Ginoo. When Jesus comes, do you want to be rejoicing? Kung muanhi si Ginoong Hesus karon, Do you gusto wanna pa be- mo magmaya? Do you want to be glad when Jesus comes? Gusto pa mo magmalipayon sa pag-anhi ni Ginoong Hesus? Do you want to say hallelujah? Gusto mo musultig hallelujah? That's the only people that are going to say that are those who are ready. Ang mga katawhan nga makasulti niya na katulamang ang andam sa And pagbalik sa Revelation Ginoo. 19 says Ang pinadayag 19 nagaingon, 3 things. tulo ka butang. Number 1, Una, the wedding of the Lamb is ready. ang kasal sa kordero andam na. And the wedding of the Lamb is an allusion to the second coming. Og ang kasal sa kordero nagatudlo ka na sa pagbalik sa Ginoo. So the Lamb is ready. So ang kordero andam na. Jesus is ready to come back. Si Ginoong Hesus andam na sa pagbalik. Number 2, Ikaduha, the bride is ready. ang asawanhon andam na. She has made herself ready. And number 3, Andam na ang iyang kaugalingon. O ang ikatulo, special clothing has been given to her. usa ka pinasahi nga biste o sinina igahatag kaniya. How many of you like weddings? Kinsa man sa ato dinhi ang gusto og kasal. All of us like to go. We like to go to Kanamutambong og weddings. kasal, imbitaron sa kasal. My son, our son got married a month ago. Ang iyang anak gikasal niadtong nilabayng bulan. And he can only invite a certain number of people. Niya siya makaimbita og pipila lamang katao sa iyang kasal. And then his wife now, she can only invite a certain number of people. Og ang iya pong asawanhon makaimbitar og limitado rapod nga mga tao. Everybody wanted to come to the wedding. Pastilan ang tanan kay gusto man nga mutambong sa iyang kasal. But he could not invite everybody. Pero dili niya maimbitar ang tanan. And those who came were privileged. Ang tanan nga mga nakaanha, dako kayong pribilehiyo. My wife were invited. Siya o iyang asawa, of course, giimbitar. But one of the things it's important to understand, ancient weddings in the Bible. Apan dunay gusto nako nga atong masabtan kining mga karaan nga pamaagi sa pagkasal dinhi sa Biblia. This is the way it worked. Mao ni ang ginhimo nila sa una. When the groom was ready to propose, Kung ang usaga ni kalalaki mga asawa andam na sa pagpangayo sa kamot sa iyang asawanhon, the father and the groom would go to the house of the bride.
ang amahan, ang lalaki o ang iyang amahan, muadto didto sa balay sa iyang asawanhon. The father of the bride would make an offer and pay a price to make the engagement official. Ang amahan sa kaasawanhon sa babae, magahatag og regalo aron sa pagpamatuod nga opisyal na nga sila pagkakaslon. And once the father paid that price, Og kung mabayra na gani ang mao nga presyo, the future wedding was official. ang kasal mahimo na nga opisyal. Then the father and the son would go back to their home. So ang lalaki nga kasulunon ug ang iyang amahan muli didto na pod sa ilang puluyanan. And prepare the conditions for the new couple. Ilang andamon ang tanan nga mga kondisyones para sa bag-o nga magtiayon. Then, when the wedding was ready, Og inigabot na nga maandam na gyud ang kasal, the father and the son would come, ang anak nga lalaki kasulunon ug ang iyang amahan muanha na pod, and then the wedding would take place. og diha na pagkahimuon ang kasal. People started, those who were invited, Ang mga katawhan nga gipangimbita mangana na pod. they would go through the streets singing. O maglakaw-lakaw sila dito sa mga kalye mag-awit. And the invitees would get bigger and bigger and bigger and bigger. O ang mga imbitado magtapok, magdaghan, hangtod magdaghan na gyud. Until they ended into the house of the groom with was now his wife. Hangtod nga sila makaabot na dito sa balay sa babae kung asa ang kasulunon. And then they would do a wedding that lasted 7 days. O ang ilang kumbira palas para sa kasal, 7 ka adlaw. That meant free food for 7 days. Nagpasabot mga kaigalaan, 7 ka adlaw nga libreng pamahaw paniudtog panihapon. Amen? Amen? This is what's happening in John 14. Mao ni ang nahitabo dinhi sa Juan Kapitulo 14. It talks about these 3 stages. Nagaisgot kini siya og 3 ka mga butang. Let not your heart be troubled. Ayaw kabalaka ang imong kasing-kasing. You believe in God, you believe also in me. Mutuo ka sa Dios og tuo usab ikaw kanako. In my Father's house Sa balay sa akong amahan, are many mansions. daghang mga mansyon. Did you know that the Father and the Son are preparing a mansion for you? Nasayod ba kamo nga ang amahan ug ang anak nagaandam og mansyon para sa inyo? Amen? Amen? And that's what Jesus is doing right now with his Father. Mao na ang ginahimo ning Ginoong Hesus sa iyang amahan. And then Jesus goes on to say, Og si Ginoong Hesus nagpadayon pagsulti if it were not so, nga kung dili pa, I would have told you, ako nagingon kaninyo, I go to prepare a place for you. ako magaadto sa pag-andam og luna alang kaninyo. Tell your neighbor right now and say, Jesus is preparing a place for me. Ingna ang inyong mga silingan karon inyong tapad. Si Ginoong Hesus nag-andam og luna alang kanimo. Go. Amen. And then it continues. Og kinsiya nagpadayon. And if I go and prepare a place for you, Nga kung ako mulakaw sa pag-andam og luna alang kanimo, I will come again. mobalik ako pag-usab. And I will receive you to myself, Ikaw pagadawaton nako dinhi kanako. that where I am, Aron nga og asa gani ako, there you may be also. didto usab ikaw. Jesus is coming for you. Si Ginoong Hesus moanhi alang kaninyo. He has a place for you. Duna siya'y luna giandam kaninyo. Amen? Amen. Now, I said at the beginning that there are people who are afraid of the coming of Jesus. Sa pagsugod kaganiha akong giingon nga dunay makatawhan hadlok sa pagbalik sa Ginoo. There's a story of a man who one time had become a Christian, a follower of Jesus. Dunay usa ka istorya kabahin sa usa ka tawo nga kanhing tumutuo ni Kristo. But after some time, he stopped praying, stopped going to church, stopped reading the Bible.
Apan sa paglabay sa panahon, ang buton sa nahitabo, niundang siya pagampo, niundang siya pagsimba, nagundang sad siya basa sa And Biblia. for more than 30 years, didn't want to do anything with God. Og sulod sa 30 ka mga katuigan, wa siya naghimo og bisag unsang butang dunay kalabutan sa Ginoo. He became a gambler, Nahimo siyang sugarol, a heavy drinker. nahimo siyang palahubog. But after 30 years, he felt that he needed to go to church. Apan human ang 30 ka mga katuigan, siya nagunahuna magbalik og And pagsimba. that day that he went to church after 30 years, Og niya nang adlaw nga nibalik siya og simbahan, human ang 30 ka tuig, the preacher talked about the soon coming of Jesus. ang magwawali naghisgot sa dili na mga madugay nga And pagbalik he sa said to Ginoo. the audience, "Are you ready for the coming of Jesus?" Og siya nisulti sa katilingban, andam na ba mo sa pagbalik ni Ginoong Hesus? After some weeks, Human sa pila ka semana, that man disappeared. kato nga tao nawala. His children couldn't find him. Ang iyang mga kanakan dili makakita niya. They looked everywhere, Iya siyang gipangita bisag asa. only to find him in a farm. Nga iapan ilang nadiskubrihan naa na siya sa usa ka uma. There, hidden in a little corner, Natago sa usa ka suok nga dapit. trembling and filled with fear. Nagakurog tungod sa kahadlok. And their children said, "Dad, what are you doing?" Og iyang mga anak niingon kaniya, "Tay, naunsa man ka unsa imong ginahimo?" He said, "I am afraid. Sulti pa niya, "Nahadlok ko. I'm lost. Nawala na ko. I'm not ready for the coming of Jesus." Dili ko andam sa pagbalik sa Dios." My friend, tonight I want to let you know that tonight you don't have to be like that man. Mga kaigalaan karong gabi, ingnan ko kamo. Dili gikinahanglan nga kamo mahimong susama ni ana nga tao. You don't have to hide from God no more. Dili nimo kinahanglan magtago sa Ginoo. Tonight you can have the assurance that you're ready for the coming of Jesus. Karong gabi dunay dakong pagsalig nga kamo maandam sa pagbalik sa That's why Ginoo. Revelation says, Busa ang pinadayag nagaingon, "Write this. isulat kini. Blessed are those who are invited to the wedding, Bulahan sila nga mga giimbita diha sa kasal. supper of the Lamb." Panihapon sa kordero. And he added, "These are the true words of Og God." siya nagdugang pa, mao kini ang tinuod nga mga pulong sa Dios. Notice it's called the wedding of the Lamb. Kung inyong namatigahan, nagasulti siya kasal sa kordero. Who is El Cordero? Kinsa man ang kordero? Who is the Cordero? Jesus. Si Ginoong So, Hesus. and the Cordero, the Lamb, is a reference to him dying on the cross. Ang kordero nagatudlo sa Ginoong Hesus nga nagpakamatay dito sa krus. And here's a question for the quiz tomorrow. Og niya ang pangutana para sa quiz ugma. What does the cross of Calvary have to do with the second coming? Unsa ba ang kalabutan sa krus dito sa Kalbaryo bahin sa pagbalik sa Ginoo? Everything. Tanan. Because when Jesus died on the cross of Calvary, Tungod kay sa pagkamatay ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus, and he cried out, "It is finished!" sa iyang pagsingit, humana ang tanan. He paid the price. Iyan ang gibayran. And he sent the invitation to every single person to come to the wedding. Og iyan ang gipadala ang iyang imbitasyon sa tanan aron sa pagtambong sa kumbira sa kasal. Jesus is inviting you to his wedding. Si Ginoong Hesus nagaimbitar kaninyo sa pagtambong sa iyang kasal. So let's look at a couple questions. Atong tukion kining mga pipila ka mga pangutana. What did the angel tell Jesus' disciples about the reality of the second coming? Unsa ba ang gingon sa mga manalunda sa kang Ginoong Hesus, sa mga disipulo ni Ginoong Hesus, kabahin sa pagkatinuod sa pagbalik ni Kristo? Do you believe that Jesus is really coming back? Nagatuo ba mo nga si Kristo mo balik yun pag-usab? It's not a story, just a story. Dili ba ni siya kutso-kutso lang, iso istorya lang? Look at what
happened with the disciples. Tanaw na to ni mga nahitabo sa disipulos. Now when he has spoken these things, O karon samtang iya kining mga gipangsulti, while they watched, he was taken up, samtang sila nagtanaw siya gisagkaw and padulong. a cloud received him out of their sight. Og siya gidawat sa usa ka manulunda og nawala gikan sa ilang pananaw. And while they looked steadfastly towards the heavens, Ug samtang sila nagtutok padulong sa langit, notice that the disciples are looking to heaven. kung inyong makita ang mga disipulos nagtanaw padulong sa langit, As he went up, samtang siya nagkayap, and behold, two men stood by them, while with white apparel. og samtang nagtindog sila, dunay duha ka lalaki nga nagtindog, tapad nila nga dunay puti nga bisti. And who said, Men of Galilee, why do you stand gazing up to heaven? Og sila niingon, makatawhan sa Galilea, ngano man nga kamo nagatan-aw pataas padulong sa langit. This same Jesus, Kini nga Ginoong Hesus, kini si Hesus. not a different Jesus, this same one that is going to heaven, Dili lahi nga Hesus, kundili kinigyod nga Hesus nga nikayab padulong sa langit, who was taken from you into heaven, nga gikuha gikan kaninyo padulong sa langit. will so come in like manner Siya magaanhi sa susama nga pamaagi as you saw him go into heaven. sa isama sa inyong pagkakita kaniya padulong sa langit. In other words, what is saying here, Nagpasabot sa iyang sulti dinhi, that as Jesus went physically in reality in heaven from the disciples, nga sa ilang pagkakita nga sa Ginoong Hesus naglutaw palayo gikan sa mga disipulos. this same Jesus will come in like manner. Kini nga Ginoong Hesus mobalik kanila sa mausab nga pamaagi. Jesus is coming for real. Si Ginoong Hesus muanhi sa tinud-anay gayod. Number 2. Amen. Ikaduha, How many people living on earth will see the second coming of Jesus? pila ka mga tao sa kalibutan ang makakita sa pagbalik ni Ginoong Hesus? How many? Mga pila kaha. Let's read it. Atong basahon. Behold, he is coming with clouds, Busa siya maganhi uban sa panganod. and every eye will see him, Og ang matagmata makakita kaniya. even those who pierced him. Bisan pagkatong nidugsang kaniya. And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Og ang tanang katawhan sa kalibutan magasubo tungod kaniya. So Amen. Jesus is coming from heaven. So si Ginoong Hesus magabalik gikan sa langit. He's coming in the clouds. Siya maganhi pinaagi sa panganod. And how many people will see Jesus come? Og pila ang makakita sa pagbalik sa Ginoo? Every eye will see him. Ang tanang mata makakita kaniya. Amen. Amen. Matthew 24 says, Mateo 24 nagaingon, For as the lightning comes from the east susama nga ang kilat magagikan sa and sidlakan, flashes to the west, magakilat padulong sa natunggan. so also will be the coming of the Son of Man be. Mausab ang pagbalik sa anak sa tao. When you see lightning, Kung makakita mo kilat, when you see lightning, you can be in your room and you see the reflection of lightning. kung naikilat, bisan pag naa mo sa inyong kwarto, inyong makita ang kahayag sa kilat nga nasa gawas. In other words, every person on planet Earth will see Jesus come back again. Nagpasabot nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makakita gyud sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Here's an interesting one. Ani ay usa nga makainteresante. What sounds will accompany the second coming of Jesus? Unsa nga mga tingog ang muuban sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Is Jesus coming silently? Maganhin ba si Ginoong Hesus nga hilom ra hilom?
Is there going to be sound at the coming of Jesus? Doon na ba'y tingog sa pagbalik ni Ginoong Isus? What do you think? Unsa man yung una-una? All right, look at what the Bible says. Atong basahon sa Balang Kasulatan. For the Lord himself will descend from heaven. Kaya ang Dios mismo magapanaog gikan sa langit. And notice what it says. Tanawa, unsa ang gisulti? When he comes from heaven, he will come with a shout. Sa iyang pag-upabos gikan sa langit, manaog siya nga uban ang singgit. Shout doesn't mean, hi. Og singgit gani, wa nagpasabot og, hi. Shout means, hey! Ang singgit gani, huwa! So when Jesus comes, there is a shout. So pagbalik ni Ngunang Isus, dunag yoy singgit. Jesus is going to shout. Si Ginoong Isus magasinggit. Did you know that Jesus is going to shout? Nasayod ba mo nga si Ginoong Isus magasinggit? His shout. What's the shout about? Unsa ka ning iyang singgit? Here it is. Atong basahon. With the voice of an archangel. Sa tingog sa mga manulunda. And with a trumpet of God. O sa trumpita sa Dios. And notice, and the dead in Christ will rise first. Kung inyo nabantayan, ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. When Jesus comes back, he shouts. Sa pagbalik ni Ginoong Isus, musinggit siya. And you know what is it that he shouts? Og nakasayod ba kamo kung unsang iyang singgit? He shouts the names of all those who have died in Jesus. Iyang isinggit ang tanang pangalan sa mga katawhan nga namatay diha sa kay Ginoong Isus. Just like he did with Lazarus. Susama sa iyang gihimo sa kang Lazarus. Lazarus, come forth. Nagingon siya, Lazarus, kanhi-danhi. When Jesus comes back, he shouts the name of all those who have fallen asleep in Jesus. Sa pagbalik na Ginoong Isus, iyang isinggit ang tanang pangalan sa mga nagtulog diha sa pangalan ni Jesus. And the shout of Jesus O ang pagsinggit ni Ginoong Isus opens the graves. moabli sa mga lubnganan. And the dead in Christ resurrect. O katong mga nangamatay diha sa kang Kristo, mga banhaw. Hallelujah. Hallelujah! Then we, those who are alive and remain, O kita nga mga buhi nga mga nangabilin, shall be caught with them in the clouds to Mga- meet the Lord in the air. mga uban kanila sa mga panganod sa pagtagbo sa Dios sa kahanginan. And we will always be with the Lord. O kita magkauban na sa Ginoo. So when Jesus comes, it's not silent. There's a shout. So ang pagbalik sa Ginoo, dili hilom, dunay singgit. Amen? Let me just skip this one here. Will there be a second chance Duna ba'y ikaduha nga higayon? for salvation after the second coming? Sa kaluwasan, human sa pagbalik ni Ginoong Isus. And Revelations 22:11 says, Pinadayag 22:11 nagingon, and he who is unjust, siya nga di mayangayon, let him be unjust still. magpabilin siya nga dili mayangayon. He who is filthy, let him be filthy still. Siya nga mahugawon, magmahugawon sa gihapon. And he who is righteous, let him be righteous still. Siya nga matarong, magpabilin siya nga matarong. And he who is holy, let him be holy still. Ug siya nga balaan, magpabilin sa siya nga balaan. And behold, Og tanawa, I am coming quickly. ako maganhi sa makalit. And notice what it says. Ug tanapanawa, ugon sa iyang gingon. I am coming quickly, Muanhi ako sa pinakalit. and my reward is with me. Ug ang akong balos dala nako. So in other words, when Jesus comes in the second coming in the clouds of heaven, he comes with a reward. Nagpasabot nga sa pagbalik sa atong Ginoo diha sa mga panganuran, siya mo anhi dala ang iyahang balos. To give everyone according to his work. Aron nga ihatag sa matagusa susama sa atong binuhatan.
So there is no chances after the second coming. So wala na'y higayon sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo. The opportunity to be saved and be ready for the second coming is today. Ang kahigayunan alang sa kaluwasan o pag-andam sa pagbalik sa Ginoo karon. And the last question tonight. Ang katapusan nga pangutana karong gabi. How do I prepare for the second coming of Jesus? Unsaon ako pag-andam alang sa ikaduha nga pag-anhin ni Jesus? How can I go home tonight not being afraid? Unsaon ako paguli karong gabi nga dili ko mahadlok? How can I go with joy in my heart? Unsaon ako paguli nga dunay kalipay sa akong kasing-kasing? Here it is. Anya? Number one, Una, accept the proposal of Jesus. dawata ang ginahanyag sa banahon. When I was a student in Mexico, Sa estudyante pa ako dito sa Mexico, I was studying to be a pastor. nag-eskwela ko aron mahimo nga ministro. And in the afternoons, I would give English classes in a little town. Inig kahapon, muhatag ko, mutudlo ko og English sa usa ka gamay nga lungsod. And these were students that I was giving English classes that were small. It's kids. Ang ako magitudloan og English dito mga gagmayng mga kabataan. I graduated in 1994. Nakahuman ko sa pag-eskwela tuig 1994. 30 years ago. 30 anyos na ang nilabay. About 5 or 7 years ago, Mga 7 ka tuig, 5 o 7 ka tuig ang nilabay. in Facebook, Sa Facebook, I found some of these former students akong natagbo ang pipila sa akong mga estudyante kaniadto. who were now adults. Nga karon mga hamtong na. And they remembered me. Og ila kong nahinumduman. They called me teacher. Og ila kong gitawag maestro. And we started to talk. So istorya mi, kabildo mi. But one of them, I saw his name is Tino. O usa sa ilaha akong nakita ang pangalan si Tino. He put something on Facebook Doon na siya gibutang dito sa Facebook. where they invite his girlfriend for a meal to Tino's house. Kung asa iyang giimbita ang iyang uyab dito sa ilang balay para magkaon. And she comes to meet with the family. Og siya ni ato dinho dito uban kanako kauban sa panimalay. And you can tell she's very happy, but where's Tino? Dili na ko masulti kung malipayon ba siya kaayo pero wa na ko nakitaan si Tino. Everybody knew where Tino was except his girlfriend. Ang tanan nasayod kung asa si Tino luwas sa iyang uyab. You see, there was a surprise. Nganuman, dunay pakurat. Shortly after, a big bus comes and stops in front of the house. Tinood man, wa damhad dunay usa ka dako nga bus nga niabot atubangan sa ilang balay. And out of the bus comes mariachi. Dunay nanaog sa usa ka bus ang pangalan si Mariachi. You know Mexican mariachi? Kasabot mo sa Mexican kung unsa nang mariachi? That's our traditional musicians from Mexico. It's part of our tradition in Mexico. Mao na ang tradisyonal nga mga musikiro kabahin sa among kultura dito sa Mexico. And they're singing. Og sila nagkanta. And Tino gets off the bus. Og si Tino ninaog sa bus. And look at what the bus says. Og tanawa kung unsa ang gisulti diha sa bus. Look at what the bus says. Tanawa ninyo unsay nakasulat sa bus. The bus says, "Te quieres casar conmigo?" Will you marry me? Gumagpakasal ka ba sa ako? So he was proposing, So siya nagtanyag "Will you marry me?" nga magpakasal ka sa ako She had only 2 choices. Ang babayi doon na lang may duha ka butang nga pilian. She could say, "No." Pwede siya nga musultig dili. Or she can say, "Yes." O pwede po siya musulti nga, oo, makigminyo ko nimo. What do you think she said? Sa inyong una-una, unsay tubag sa babae? Yes or no? O dili.
And she said, Og siya ningon, yes. They got married. nagpakasal sila. And afterwards Human niya na, came their first baby. niabot ang ilang pinakaunang anak. Tonight, Karong gabi, the only way you can be ready for the coming of Jesus ang nayusarang pamaagi nga maandam kita sa pagbalik sa Ginoo, is that you have to say yes to Jesus. mao ang atong pagsulti og oo sa kay Ginoong Hesus. He has paid a great price for your salvation. Siya nagbayad og dako alang sa imong kaluwasan. And what you say determines if you want to be saved or not. Og ang inyong tubag kaniya mao'y magadeterminar kung ikaw maluwas o Because dili. Jesus cannot force you to be saved. Tungod kay sa Ginoong Hesus, dili pwede nga pugson ka aron nga maluwas. The reason why we say yes to Jesus Ang rason nga nung kita musulti og oo kay Ginoong Hesus, is not because we're afraid of Jesus. dili tungod kay nahadlok ta kay Ginoong Hesus. The reason why she said yes to Tino Ang rason nga nung nagsulti siya og oo sa kay Tino, is not because she was afraid of Tino. dili tungod kay nahadlok siya sa kang Tino. She said yes because she loved Tino. Siya nagsulti og oo tungod kay iyang gihigugma si Tino. And the reason why we say yes to Jesus is because we love Jesus in our heart. Ang rason nga kung kita mag-oo sa kay Hesus tungod kay dunay gugma sa atong kasing-kasing alang kaniya. Amen. Amen. Tonight, I want to finish with this decision. Let me put it here. Just jump a couple of slides. Karong gabi sa atong pagguhag desisyon, gusto ka nung inyong tanawon. Jesus is coming soon. Sinong Hesus mobalik sa dili madugay. Can you imagine what that day is going to be like? Nasayod ba mo kung unsa kanang adlaw? Are you excited about that day? Naghandom ba mo alang ni anang adlaw? Are you looking forward to that day? Inyo ba naginatan-aw nga nang adlaw? Today you can say, yes, Jesus. Karong adlaw, mahimo ka mong magsulti og oo Ginoong Hesus. Tonight, Karong gabi, if you want to say yes to Jesus' invitation to the wedding feast, karon kung kamo nakakita og yes, nagsulti sa invitasyon ni Ginoong Hesus sa kasal. number 2, Ikaduha, you want to pray to Jesus and say, Jesus, help me to live each day as if you were coming this very moment. magampo kita mga kaigalaan sa kay Ginoong Hesus nga Ginoo, tabangi ako sa pagkinabuhi sa matag adlaw nga murag ikaw moanhina sa bisag unsang panahon. You want to say, yes, I want to be baptized into Christ and be clothed with the righteousness of Jesus Christ. O kita magaingon, oo Ginoo, gusto kong mabautismuhan diha sa kang Kristo og mabistihan uban ni Kristo. Because when you are baptized, Tungod kay kung kamo mabautismuhan, as Jesus was baptized, susama sa pagbautismo sa kay Ginoong Hesus, it's your official declaration of getting married with Jesus. mao na ang imuhang opisyal nga deklarasyon nga ikaw magpakasal na diha sa kay Ginoong And Hesus. Jesus gives you the wedding garment, Og, the dress for the bride. og si Ginoong Hesus magahatag kanimo og bisti sa pangkasal para sa iyahang asawanhon. Some years ago, Pipila ka mga tuig nilabay, I had a dream. doon ako'y damgo. I dreamt Nagdamgo ko the second coming. sa pagbalik sa Ginoo. And in my dream, Sa akong damgo, I thought it was really happening. naguna-una jud ko nga tinuod. It was so exciting. Lipay kayo. And I saw Jesus and he was coming in the clouds of heaven. Og akong nakita si Ginoong Hesus nagaanhi sa mga panganod sa mga And langit. people around me, they would raise their hand and they would ascend with Jesus. Og ang mga tawhan sa akong palibot, ilang gialsa ilang mga kamot sa pagkayab padulong sa kay Ginoong Hesus. And then I said,
Jesus! Og ako nagingon, Ginoong Hesus! But I would not go to heaven. Pero wa man ko napadong sa langit. And I try again, Jesus! Nisulay ko kusab lukso, Hesus! And I was not going up. Wala gyud gihapon, murag dili And pagkugbayo. then one more time, Jesus! Naglukso na mo kusab, Hesus! And I was not going up. Wa man in taon ko nagkayab palangit. This sense, it came to me that I cannot explain. Doon ako'y gibati nga dili nako maesplikar. And I remember in my dream Og ninundaman nako sa akong damgo, saying, Jesus, by your grace, take me with you. nagingon ko kay Ginoong Hesus, Ginoo sa imong grasya, dal ako uban nimo. And I began to ascend and I woke up. Og nanginahinay ko pagsaka pagkayab, og diha nakamata ko. My friends, Mga higala, the coming of Jesus will not be a dream. ang pagbalik sa Ginoo dili damgo. The coming of Jesus will be a reality. Ang pagbalik sa Ginoo tinuod. And if tonight O karong gabi, you want to say yes to the wedding invitation, kung gusto ka mo mag-ingon og oo sa imbitasyon sa kasal. you want to say to Jesus, Jesus, yes, I say yes to you. I want to be married to you, Jesus. I want to belong to you forever. O magusto ka mo mag-ingon sa Ginoong Hesus, Ginoo, gusto kong magpakasal kanimo, gusto kong mahiusa kanimo hangtod sa hangtod. Tonight, I say yes to you. Karong gabi gusto kong magsulti og oo diha kanimo. And if you have never been baptized like Jesus, Kung ikaw wala pa madasmuhan sukad, parihas sa kay Ginoong Hesus, and you want to get ready for baptism, o gusto ka nga maandam alang sa bautismo, or maybe you're going to get baptized this coming Sabbath, o gusto ka magpabautismo karong Sabado, and you want to say to Jesus, yes, Jesus, I want to be baptized and get ready for your soon return. o ikaw magasulti nga Ginoo, gusto ko nga magpabautismo aron ako maandam sa imong duol nga pagbalik. Let us pray. Magampo kita. Dear Jesus, Hinigugmang Ginoong Hesus, soon and very soon, dili madugay o dili madugay. you will break the atmosphere of heaven. Imong pagablihan ang mga langit. You will come in your throne of fire in clouds of heaven, Ikaw maganhi uban sa imong trono sa kalayo diha sa mga langit. surrounded by millions and millions of angels. Gipalibutan sa milyones ka mga manulunda. And you come for your people. Ug ikaw muanhi alang sa imong mga katawhan. Tonight we say yes to your invitation of the wedding of the Lamb. Kami karong gabi magasulti og oo sa imong imbatasyon sa kasal sa kordero. Dress us with the garments of your righteousness. Bistiha kami o Dios sa sinina sa pagkamatarong. And as we leave tonight, Ug sa among pagmamauli karong gabi, we leave in your joy and in your salvation. kami magalakaw nga puno og kalipay ug sa imong kaluwasan. Until that day, keep us, O Jesus. Ang tunya ng adlaw at ampingi kami o Ginoong Hesus. Bless those who have decided to be baptized, Panalangini katong mga nagdesisyon sa pagpabautismo to know that they don't have nothing to be afraid, nga sila walay angay kahadlukan. because to say yes to you is never a risk. Tungod kay ang pagsulti og oo sa imong imbitasyon walay risgo. But only a gain. Apan kining tanan ganansya. In Jesus' name we pray. Sa kapangalan ng Ginoong Hesus among giampo. Amen. Amen.